الفجر يرسم بالضياء على المآذن. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagpapatuloy natin sa ating pagtalakay sa pinagaang tauhid, ang aklat ni Sheikh Abdullah bin Ahmad Al-Huwail, ang pangalawang kabanata ay tungkol na sa tinatawag na Aqsamut Tauhid, ang mga bahagi ng tauhid. At sa mga bahagi na ito ay tinukoy ni Sheikh ang ginawang paghahati ng mga scholar o kanilang pagkategorize sa tauhid sa tatlong uri nito. At ipapaalala natin ang pagkategorize na ito ng mga scholar para higit na madaling maunawaan ng mga Muslim ang katuruan ng kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At maraming mga kumakalat na mga sabi-sabi sa mga tao na di umano ang doktrina ng tauhid o ang pagtuturo ng tauhid ay isang bid'ah dahil hindi naman daw ito ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay nagkakamali ang mga tao na nagsasabi nito. Dahil sa isang hadith na iniulat ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim ay sinabi, "Lamma ba'atha Mu'adh ila al-Yaman," nang ipinadala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Mu'adh bin Jabal patungo sa Yemen, qala lahu, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Tunay na ikaw ay parating sa mga tao na kabilang sa angkan ng kasulatan. At tinukoy dito ay mga Kristiyano ang kanyang mga maabutan. "Falyakun awwal ma tad'uuhum ilayhi shahadata an la ilaha illallah." Na ang unang bagay na ipapangaral mo sa kanila o ipangaanyaya mo sa kanila ay ang sumaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi riwayatin, at sa iba pang mga ulat, ila ay yuwahhidullah. Anyayahan mo sila tungo sa kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, na gawin nilang namumukod tangi si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang kaisahan na siya lamang ang marapat na sasambahin. Fa inhum ata'uka lidhalik fa'allimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawat fi kulli yawmin wa layla. At kapag sinunod ka nila rito sa kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay ituro mo sa kanila na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagtalaga sa kanila ng 5 obligadong pagdarasal sa araw at sa gabi. May kita natin dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya mismo ang nagbanggit ng salitang wahhadu, ang gawin nilang isa o gawin nilang namumukod tangi si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagsamba. Ibig sabihin, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga sahaba radhiyallahu anhum, malinaw ang kanilang pag-unawa sa kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ang mga scholar sa kanilang pagtukoy sa mga anwa'ut tauhid o mga bahagi o mga uri ng tauhid, ito ay dulot lamang din ng kanilang pagsangguni sa mga batayan sa Quran at sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala silang binago sa katuruan ng Islam, bagkus ito ay kinategorize lamang nila nang sa gayon ay madali itong mauunawaan ng mga tao. At sa pagpapatuloy natin insyaAllah sa sinabi ni Sheikh, yun kasamat tauhid ila thalathati aqsam, nahati raw ang tauhid sa 3 uri. Una, at tauhidul rububiyyah. Pangalawa, tauhidul uluhiyyah. Pangatlo, tauhidul asma'i was sifat. Ito ay ang kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang pagiging Panginoon, kaisahan niya sa kanyang pagiging Diyos, at kaisahan niya sa kanyang mga pangalan at mga katangian. Ang tauhidul rububiyyah, sinabi ni Sheikh, ito ay ang ifradullahi azza wa jalla bil khalq wal mulk wat tadbir, na ito ay ang pagbubukod tangi kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa paglikha, pagmamayari sa kanyang mga nilikha, at sa pagsasaayos sa kanyang mga nilikha. Ibig sabihin sa kanyang pamamahala. At napapabilang na rin dito ang kanyang pagtutustos
kung sila ba ay bibiyayaan niya o hindi niya bibiyayaan, at iba't iba pang mga pamamahala sa kanyang mga nilikha. Aw naquluhu, o kaya ay maaari din nating sabihin tungkol sa tauhidur rububiyyah, ifradullahi azza wa jalla bi af'ali. Ng tauhidur rububiyyah, ito ay ang pagbubukod tangi natin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga gawain. Dahil ang lahat ng ito, ang khalq, ang paglikha, ang pagmamayari at ang tadbir, ang pamamahala, lahat ng ito ay mga gawain ni Allah subhanahu wa ta'ala. Amthilatu ala af'alihi, na kabilang sa kanyang mga gawain, ito nga al-khalq, ang paglikha, wal rizq, ang pagbibiyaya, wal ihya, wal imata, ang pagbibigay ng buhay at pag-alis ng buhay, wa inzalul matar, ang pagpapababa ng ulan, wa inbatus syajar, pagpapatubo ng mga puno, wa gayra dhalik, at iba pang mga katulad nito. At maraming mga batayan mula sa Quran ang tinukoy dito. Kabilang dito ay ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ala lahul khalqu wal amr, na tunay na sa kanya ang paglikha at pag-uutos. Si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang mayroong wagas at kompletong paglikha at pag-uutos sa kanyang mga nilikha. At hindi sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi mulkus samawati wal ard. Si Allah ang nagmamay-ari ng kaharian sa langit at sa lupa. Ibig sabihin, lahat ay pagmamay-ari niya. Gayun din sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Qul may yarzukukum minas samai wal ard, amman yamliku sam'a wal absar, wa may yukhrijul hayya minal mayyit, wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa may yudabbirul amr. Fasayaqulunna Allah, faqul afala tattaqun. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino ang nagtutustos sa inyo mula sa langit at lupa? O ang siyang nagmamay-ari ng pandinig at paningin at naglalabas ng buhay mula sa patay? Na ginawang halimbawa dito ng mga mufassirin tulad ng puno at halaman na nanggagaling sa buto na walang buhay. At naglalabas ng walang buhay mula sa buhay tulad ng itlog na walang buhay mula sa buhay na manok. Sino ang tagapagsaayos ng lahat ng bagay? Tiyak na sasabihin nilang si Allah. Kaya sabihin, hindi ba kayo matatakot sa Kanya? Hindi ba kayo matatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya pala ang may kapangyarihan sa lahat ng ito? Pero kayong mga tao ay sumasamba pa rin sa iba pa liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung context nung rhetorical question na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi ba kayo natatakot dito sa sinabi niya matapos niyang ipakilala na wala ngang ibang tagapaglikha, walang ibang tagapagtustos at tagapagmay-ari ng lahat ng nilikha liban pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagiging Panginoon. Wala siyang katambal dito. Ang anumang sinasamba ng tao na kapwa man niya tao katulad ni Jesus, Maria, mga santo o kahit mga anghel, sila ay walang kinalaman sa paglikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala silang naitulong sa paglikha at sila mismo ay wala naman silang naiambag sa paglikha kahit isang butil ng palay o buhangin, at sila mismo ay nilikha lamang din ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisang Panginoon na marapat nating kilalanin, na siyang tagapaglikha, siyang tagapagmay-ari ng lahat ng nilikha at siyang tagapamahala sa kanyang mga nilikha. At sa susunod natin pagtalakay inshallah ay tatalakayin natin ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagiging Diyos. Hanggang dito na lamang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.